1, 2, 3, go, 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 Isabela, go. Dito sa munting lungsod ng Isabela, naniniwala si Mayor Siti Jalia A. Turabin Hataman na ang laban kontra sa korupsyon ay dapat magsimula sa lokal na pamahalaan, kung saan kasama nito ang mga mamayan na may kakayahan na singilin ang mabuting pamamahala o good governance. Upang maisakatuparan ang hangaring ito, inilunsad ang GoGo Isabela o Good Governance Isabela Caravan sa pangunguna at inisyatibo ni Mayor Dada. Ano nga ba ang GoGo Isabela? Ang GoGo Isabela ay bahagi ng Information Revolution o InfoRevo ng City Information Office. Isang malawakang programa na binubuo ng serye ng information dissemination activities na may karampatang module sa iba't ibang mga mahalagang paksa gaya ng good governance, environment, gender, peace, livelihood, youth, social media, at marami pang iba. Layunin ng GoGo Isabela ang lumikha ng pampublikong pangangailangan para sa mabuting pamamahala, bigyan ng kapangyarihan ng mga tao para manawagan sa pagganap at pananagutan mula sa mga lider nito. Bumuo ng mga pinunong magtataguyod at magsasagawa ng mabuting pamamahala at hikayatin ang pagpili ng mga pinunong na katuon sa mabuting pamamahala. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano nga ba ang trabaho ng isang mayor? At ang ibang halal na opisyal? Saan galing ang pondo ng gobyerno at paano ito dapat ginagastos? Ang isang naihalal na mayor ay may 3 taon na termino na magsisimula sa ika-30 ng Hunyo matapos ang araw ng eleksyon. Maaaring maihalal ang isang mayor hanggang sa 3 magkasunod na termino. Ano-ano nga ba ang kwalifikasyon ng isang mayor? Kasama sa kwalifikasyon bago maihalal na mayor ng isang lungsod ay ang sumusunod. Dapat mag-iisang mamamayan ng Pilipinas, registered voter, at least 1 taon ng residente ng lungsod kung saan siya maglilingkod. Marunong magsulat ng Filipino o iba pang wika sa bansa. At least nasa 21 taong gulang sa araw ng eleksyon. Ang trabaho ng isang mayor. Ang isang naihalal na mayor ay parehong may kapangyarihan at tungkulin na dapat gampanan. Isa sa mga kapangyarihan ng mayor ay ang pamamahala sa administratibong istruktura ng gobyerno at pagtalaga at pagtanggal ng mga department heads ng executive office nito. Gayunpaman, maaari lamang gamitin ng isang mayor ang mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya kung kinakailangan para maisakatuparan nito ang kanyang mga tungkulin. Sa ilalim ng Local Government Code, tungkulin ng isang mayor ang pagtataguyod ng batas at patakaran sa kanyang sakop na lugar, kabilang na ang pagsulong ng proyekto at maisigurong mapayapa at maunlad ang kanyang nasasakupan. Ang mayor ay ang tagapangasiwa ng lahat ng mga programa at proyekto ng lungsod para mapaunlad ito, kasama na ang basic services, infrastructure, public safety, at health facilities. Bukod sa tagapagpatupad ng mga ordinansa at pulisiya ng kanyang lugar, ang isang mayor ay maaari ring magmungkahi ng mga pulisiya at batas sa lungsod sa pamamagitan ng pag-issue ng mga executive orders nito. Ang mayor rin ang gumagawa ng desisyon sa kung saan gagamitin ang pondo ng lungsod na siyang isusumiti sa sangguniang panlungsod para gawa ng ordinansa. Siya ang nagmamahala sa pondo ng bayan at kung ano ang paglalaanan nito base sa prioridad. Bukod sa panagutan kung saan nagastos ang pera ng taong bayan, ang mayor ay may tungkulin din pagyamanin ang kaban ng bayan. Ang isang mayor ay nagsisilbing kinatawan ng kanyang lungsod. Kaya naman, mahalagang marunong gumawa ng mga koneksyon at mga partners ang isang mayor para makahanap ng dagdag na pondo para sa mga proyekto sa lungsod. Ang mayor ay siya ring tagapagpatupad ng mga emergency measures sa panahon ng disaster at kalamidad. Siya ang namamahala at nagpapatupad sa mga emergency response gaya ng nakaraang pandemya. Ano ang sangguniang panlungsod?
Ang sangguniang panglungsod ay ang lehislatibong sangay ng lungsod na binubuo ng Vice Mayor bilang tagapangulo, mga konsehal na regular na miyembro ng sanggunian, pangulo ng lokal na kabanata ng Liga ng mga Barangay, pangulo ng Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor bilang mga miyembro gaya ng sektor ng mga katutubo o indigenous peoples. Ano naman ang trabaho ng isang Vice Mayor at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod? Ang Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ng Vice Mayor at ng mga konsehal nito ay hindi nagpapatupad ng mga proyekto at programa ng pamahalaang bayan, bagkus bilang lehislatibong sangay ng lungsod, tungkulin ng Sangguniang Panglungsod ang magpapatibay ng mga ordinansa, mag-apruba ng mga resolusyon at maglaan ng mga pondo para sa kabutihan ng lungsod at ng mga mamamayan nito na magtitiyak ng mabisa at epektibong paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pasilidad. Ang sanggunian ay magbibigay at magpapalakas din ng paggamit ng mga mapagkukunan ng kita para sa mga plano sa pagpapaunlad, mga layunin ng programa at prioridad ng lungsod. Samantala, tungkulin naman ng mga konsehal ang umisip at umakda ng mga makabuluhang pambayang batas at resolusyon. Tungkulin rin nila ang mag-aproba ng mga ordinansa at magpasa ng mga resolusyon upang masiguro ang pagiging mahusay at epektibo ng operasyon at pamamalakad ng lokal na pamahalaan. Bukod dito, ang mga konsehal ay hindi rin nagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaang bayan. Sa halip, sila ay dapat gumawa ng mga pulisiya at hakbang para protektahan ang mga mamamayan ng lungsod. Kaya, ano ang dapat basehan natin sa pagpili ng mga konsehal? Nararapat lamang na pumili tayo ng mga konsehal na may alam sa paggawa ng mga batas. Ang dapat basehan ng isang magaling na konsehal ay ang mga kalidad ng batas na naipasa nito. Tandaan, ang mapipiling mayor at vice mayor at mga konsehal ang siyang dapat maunang tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa gitna ng krisis sa lugar na kanilang nasasakupan. Matapos ang halalan, ang ating mga inilagay sa pwesto ay dapat manatiling matino, mahusay at maaasahan. Ano naman ang trabaho ng isang naihalal na barangay kapitan? Ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan na may malaking papel sa komunidad. Pinamumunuan ito ng barangay kapitan at 7 kagawad nito. Tungkulin nila na pamahalaan at pangasiwaan ang mga tao sa loob ng barangay. Responsibilidad ng naihalal na kapitan ng barangay na magpatupad ng batas at ordinansa, mamuno ng mga pagpupulong sa sangguniang barangay at mag-aproba ng taunang budget nito. Kasama sa tungkulin nito ay tiyakin na maibigay ang basic services sa kanyang nasasakupan gaya ng mga ayuda mula sa national o city government. Siya rin ang inaasahan sa pagresponde kapag may bagyo at iba pang mga sakuna. Katuwang ng barangay kapitan sa pagsaserbisyo ang 7 kagawad nito. Sila ang gumagawa ng ordinansa para sa barangay. Sa kanila rin kumukuha ng permiso ang punong barangay para pumirma ng mga kontrata at ang barangay treasurer naman para sa gastusin ng barangay. Sila rin ang mga ngasiwa sa mga public facilities mula sa barangay hall, mga proyektong daanan at mga kanal hanggang sa poste ng ilaw at iba pa. Higit sa lahat, tungkulin nila na sigurading maayos at mapayapa ang kanilang lugar. Gaya noong pandemya, sila ang dapat nangunguna sa pag-abot ng tulong o ayuda mula sa national o city government. Tandaan, kapag maayos ang barangay, maayos rin na naipapaabot ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga tao.